Ang cat demon sa panaginip ni Yipyang ay naging isang malambot na maliit na itim na pusa. Naglakaran ang team ni Yipyang palabas ng gubat. Buhat-buhat ni Tiang Gaa si Yipyang, hindi niya maitago ang kanyang inggit. Brother Yipyang ay nakatanggap ng Catgirl bilang alaga. Talagang kahanga-hanga. Isang paraan upang maglaro sa umaga, isa pang paraan upang maglaro sa gabi. Nahihiya ang cat demon at agad na sumugod para kalmutin ang mukha ni Tiang Gaa. Matapos maglakad ng matagal, sa wakas ay narinig nila ang pangungusap, "Nandito na tayo." Bulong ni Xiaowei, "May baka. Kawawang horned maiden, isa ka talagang beast girl." Naakit ang grupo ni Dian Susha sa tunog. "Master, Master ay bumalik." Sumugod si Luing upang yakapin ang alikabok na Master. "Hayaan mo akong paligan si Master." Sumigaw ang maliit na umiiyak, "Tigilan mo. Ako lang ang makakahawak sa katawan ni Master." Kinuha ni Tishu ang Master. "Pagdesisyonan na natin ito. Gumawa tayo ng Thai-style Mandarin duck bath na maaaring magparamdam kay Master ng pinakakomportable." Sumingit ang Empress, "Para maging patas, hayaan ang lahat na magrolyo ng dice. Hatiin ang katawan ni Master sa 4 na bahagi. Bawat isa ay makakakuha ng bahagi. Kung sino ang may pinakamataas na numero ang pipili ng paligon." Nakita ng matandang lalaki na si Zun at ang dalawang binata na kakaiba. Natakot sila na hindi sila makakakuha ng turno. Ito ay hindi ang tamang oras. Ang mga deity disciples sa Dao Imperial Court sa Vanan Pagoda. Sa Jade Table, nagpaplano at naglalabas ng mga intriga ang mga big figures. Emergency Convocation. Sa pagkakataong ito, tinawag ang lahat ng miyembro ng Secret Pavilion sa Vine Pagoda upang talakayin ang pagharap sa Wuji sect. Mukhang hindi sineseryoso ng mga masked swordsman. Ang Wuji sect ay isang maliit na sect lang sa Xian Kingdom. Karapat-dapat ba itong pag-usapan ng lahat ng mahahalagang opisyal ng Daha Imperial Court? Pinindot ng isang literary and military official ang kanyang daliri, nangungut siya, hindi ba't ang pagpapadala ng isang heaven-rankang master ay madaling sisire sa sect at matatapos na ang lahat? Pinapalaki ang isang maliit na problema. Isang buong do na humaharap sa isang maliit na sect. Ang confidant ng 7th Prince, ang bagong Zhangyuan top scholar ng Daliu, ay mukhang mas makatwiran. Ang ating 7th Prince, ang magiging godson, ay naglatag ng isang plano sa Lost Heaven Forest ngunit ito ay sinira ng iba. Ang Dazi General at ang Tanang Jun ay lahat ay nalipol. Narinig ang nakakagulat na balita na ito, may gustong bumaon ng mesa at tumayo. Ang plano ng 7th Prince ay nabigo sa unang pagkakataon. Paano nangyari iyan? Kalaban. Sino ang kalaban? Lubos na nag-aalala si Liu. Anxiously niyang sinabi, ang lahat ay nauugnay sa isang binata. Ang 7th Prince, sa pamamagitan ng nakalap na impormasyon, ay naghinuhan na siya ay marahil ang sect leader ng Wuji sect, si Piangshen. Matagal nang nawawala si Yip. Napakalaki ng kanyang reputasyon kaya madaling mapagtanto ng sino man na ang Wuji sect ay ang sect ni Piangshen. Napakahusay ang pag-unlad ni Piangshen sa nakaraang 2 taon at isa na siya sa top 5 existence sa Heaven List. Si Liu ay isang taong masama. Mapanganib siya at mapanlinlang. Sa madaling salita, sinasamantala ng Prince ang pagiging nasa God Burial Ground pa ni Piangshen at hindi sa Force City. Mabait niyang ginugol ang kanyang enerhiya upang itatag ang planong ito. Plano ng inyong kamahalan na gamitin ang kapangyarihan ng buong bansa at ang Great Dynasty ay sa loob ng 3 araw, duduguan ang Wuji sect, papabayaran si Piang ng dugo at sa parehong oras ay gugulatin ang kanyang puso upang madali siyang harapin ng Prince sa God Burial Ground. Nagkaisa ang lahat na lumaban hanggang kamatayan, handang lutisin ang lahat ng alalahanin ng Prince at ganap na duduguan ang Wuji sect. May nagmungkahi, isang matandang lalaki ang nag-alok ng isang plano. Ngayon, hayaan ang ating Great Zaz No. 1 Sage Minister Mei na magsalita tungkol sa plano upang sirain ang Wuji sect. Bumulong si Minister Manghi ng kanyang kontribusyon, na itatag na ng matandang ito ang isang annihilation plan at sumang-ayon na ang Prince. Kailangan nyo lang itong ipatupad at sa loob ng 3 araw, tiyak na masisira ang Wuji sect. Ang Ministry of Rights ay si Sushulang ay aalis ngayong gabi patungong Xian Kingdom's Royal Family. Pilitin silang bawiin ang lupa ng Wuji sect at pilitin ang kanilang mga disipulo na umalis.
Si Ministry of Rights Chiang Shing ay may napakakalmadong ekspresyon. Malakas niyang sinabi, hindi ka bibiguin ng junior na ito. Patuloy na nagtalaga ng mga gawain si Liu sa bawat tao. Ang Shadow Department ang magiging responsable sa pagsunog sa Wuji Mountain at paglason sa water source upang walang makatakas ang Wuji sect. Ang pinuno ng Shadow Department Jia Xia ay may malakas na Sunla vibe. Makakatiyak ka, kapag nasa trabaho ako, tiyak na sisiguraduhin kong walang makakaligtas sa Wuji sect. Walang bakante, mula sa mga babae hanggang sa mga nagpapasusong ina. Si Miss Muha ang namamahala sa intelligence, nagkakalat ng mga chismis sa Swan Kingdom na nakipagsabuatan si Hipyangshan sa mga demonyo, na naging sanhi ng ganap na pagkakahiwalay ng Wuji sect sa humanity. Malamig na sumagot ang intelligence officer Mu, sang-ayon. Ang general ng Ministry of Wars Wiyuan Army ang responsable sa pakikipaglaban. Mali ang Wiyuan Great General na personal na kumilos, nangunguna sa 300,000 tropa upang palibutan at patayin ang Wuji sect, siguraduhin na walang makakatakas ng buhay. Nag-aatubili siyang sinabi, sa totoo lang, ito ay isang bagay na ayaw kong gawin. Ngunit ang kabaitan ng 7th Prince sa akin ay napakabigat na parang bundok. Tiyak na matatapos ko ito. Ang buong grupo ay puno ng fighting spirit. Napakagaling. Gaano man kalakas ang isang sect, hindi ito makakalaban sa isang buong imperial dynasty. Nais ko kayong lahat ng tagumpay. Habang malapit na silang maghiwa-hiwalay para magluto, nagsalita si Wei Guangming, ang Holy Maiden ng Raging Mouth sect, sandali. Mayroon akong maliit na problema sa aking panig. Nakita ito ng isang tao at inulit ang plano para sa Holy Maiden. Ang pag-ugnayin ang trabaho ni Miss Mooney ay ang pagmobilisa lang ng lahat ng tagasunod ng Light Church upang patunayan na ipinagkanulo ng Wuji sect ang humanity. Partikular, siya, ang Raging Mouth Maiden, ay malakas na sumingit, hindi yan ang isyo na gusto kong itanong. Kung anuman ang mangyari rito, walang makakaalam sa labas. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lai Muha ng may ganap na katiyakan, syempre. Ito ay isang top-secret meeting na protektahan ng isang barrier. Hindi na kailangang mag-alala ang Holy Maiden tungkol sa mga pagtagas. Sumigaw ang Raging Mouth Maiden na lumalawak ang ngiti mula sa tenga hanggang tenga. Mabuti iyan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, humiwa siya gamit ang kanyang kamay, hinahati ang kalbong matanda sa dalawa. Walang pinapakitang pagkasuklam, tinina ng tomato sauce ang sahig ng palasyo na pula. Hindi pa rin naiintindihan ni Lemo kung anong nangyayari. Ipinakita ng Raging Mouth Maiden ang kanyang tunay na anyo bilang isang masamang babae. Patay na ang nagplano. Napakagaling. Ngayon, turn na ng mga miyembro na magsasagawa ng plano. Sumigaw si Liu, kaya ang Holy Maiden ay nagpapanggap na isang masamang nilalang. Napakakabold mo na nang ahas kang sumubok sa Secret Pavilion. Tumawa ang Raging Mouth Maiden sa tuwa, hey. Shilang, magsisimula tayo sa iyo. Gayunpaman, kalmadong sumagot si Siang, hindi ako tulad ng Prime Minister, isang mahina ang kamay na iskolar. Demonya, isuko mo ang iyong buhay ng walang pagkaantala. Naglunsad siya ng 12-dosenang mga talismans. Ang Raging Mouth Maiden ay hindi lang hindi umiiwas, kundi tumawa siya na parang demonyo. Ilang maliit na ulo lang ng multo. Humiwa siya ulit, First Blood. Ang Hidden Swordsman at ang Intelligence Girl ay nag-team up. Mag-ingat, may problema ang demonyang ito. Mag-team up tayo at pigilan siya. Kayo, mga aso, iniisip nyo na kayo ang mga hari ng lipunan. Masyado kayong mabagal. Dalawang buhay ng sabay-sabay, parehong patungong kabilang buhay. Ang Prime Minister, nakita ang sitwasyon na napakaseryoso, nagsimulang makisali. Maliit na demonyo, ang aking golden body ay invulnerable to swords and spears. Isa pang crab na lumulutang sa ilog, iniisip na isang rosas mula sa delad. Ang lalaking ito ay pinutol sa 4 na piraso, kahit ang kanyang ulo ay kinailangan magpaalam sa kanyang leeg. Sa wakas, itinuro ng espada ng Raging Maiden ng diretso sa ulo ni Liu. Ang nagpasimula ng plano upang sirain ang Wuji Se, ang iyong turno. Nang walang pagkaantala, direktang tumagos ang espada sa panloob na organo ni Liu. Mahina siyang nagmakaawa para sa isang pagkakataon upang mabuhay, huwag mo akong patayin. Magpapanggap ako na walang nangyari.
Ligtas ang iyong Holy Maiden status. Maaari kang magpatuloy na magtago sa Great Zhao, gawin mo ang anumang gusto mo. Tumawa si Laiko NV nang may panunuya, ang Holy Maiden status na iyan. Ano yan kung ikukumpara sa limitless sect ng aking master? Tumawa si Leo NV na parang hindi pa siya tumawa dati. Sa wakas ay inilabas niya ang isang finishing blow na nagdulot ng lindol. Isang espada ang kumuha ng buhay ng 12 ng mga taong sinasabing big hit. Matagumpay na nilinis ni Leo NV ang daan upang walang sinumang makaistorbo sa kalooban ng kanyang master. Naglalaro sa Godfall Shrine. Sa parehong oras, sa harap ng napakalaking Godfall Gate, libo-libong cultivators ang nagtipon, umaasa na makakuha ng Divine Mandate. Nakita ng nangungunang warrior ang grupo ni Susha at excited na sumigaw. Nakarating na ang mga goddesses ng Limitless Sect sa Godfall Gate. Bukod pa rito, nalampasan nila ang mapanlinlang na Maze Forest. Ang mga horn dogs na iyon ay nagsimulang tumingin sa mahabang binti ni Hensugang at kahit ang inosenteng mukha ni God L ay nakakaakit. Natatakot si Suno na hindi sapat ang tulog ni Yipyang. Nagmungkahi sila Son, matagal na silang nawawala. Napakatagal nang natutulog si Master. Bigyan natin siya ng kaunting foot massage. Sinabi ng pihikan na bata, sige, pero sa pagkakataong ito, hindi ka pinapayagang hindi sinasadya na madulas at pisilin ulit ang lugar na iyon. Na-curious ako, anong lugar iyon? Narinig ito, labis na nauhaw ang mga warriors. Malaking tuklas sa Limitless Sect. Lahat ng babaeng cultivators at isang lalaking disipulo. Bilang nag-iisang lalaking disipulo sa sect, kahit mahina siya, siya ang magiging pinakamamahal na alaga. Nakakagulat, binanggit pa nga nila ang pangalan ni Nino Mowang at nagdala ng isang buong milk cow para dagdagan ang kanyang nutrisyon. Kailangan ng lahat sa Limitless Sect ng mga supplements ngunit hinala ang baka na ito. Ang mga ugat ni Nimowang ay umusbong sa galit. Tatlong tanga, patayin na lang sila. Ang mga cultivators na ito ay mas maraming oras na nagseselos kaysa nagkakalaban. Hindi nyo ba napansin na tulog pa rin ang lalaking disipulo na iyon, Kim? Dapat na siyang maubos sa pagiging kasama ng mga goddesses kagabi. Galit na galit ako sa kanya. Puro magagandang babae lang ang iniisip niya. Nagalit siya, naging berde ang kanyang mukha. Anong freeloader? Ngunit may pagkakataon pa rin tayong ipakita ang ating panlalaking lakas. Ang pagsubok na ito ay nangangailangan ng personal na pagkilos. Kung matulog siya sa panahon ng pagsubok, aalisin ang kanyang posisyon. Senior brother, sa wakas ay mapapatunayan mo ang iyong sarili kay Suyang. Tiyak na pupulbyusan ko ang freeloader na iyan para makita ako ni Suyang sa ibang paraan. Lumitaw ang unang ability testing tower. Nagsimula ang ability assessment. Excited na sumugod ang unang lalaki upang subukan ang katigasan ng tore. Ang resultang ipinakita ay 7,600. Agad na inihayag ng sistema, ang enerhiya ay lumampas sa 5 milyong kades. Pumasa, 2 junior brothers ang sumugod kay Brown Krenos. Ang galing ng pinuno, at ang freeloader na iyan ang susunod. Ngayon, patunayan mo kay Suyang kung sino ang pinakamalakas. Ngunit hindi nila alam na Pyle na ang braso ng pinuno. Turn na ni Sushu na itulak si Yipyang para subukan. May nangungutya, ngayon, patunayan mo kay Sugyang kung sino ang pinakamalakas. Nakakatuwa, sumasali rin ang isang tulad niyan sa pagsubok. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang vegetable na lumahok sa assessment. Hindi pinansin ni Susha ang mga nakapaligid na insulto, nandito lang siya para maglaro. Anong freeloader? Talagang nakakahiya. Sumulong ang maliit na itim na pusa ng Limitless Sect upang kumitawan sa sect. Naglabas ng isang cute na banayad na suntok na nagpatawa sa mga warriors na parang dinominahan sila. Hayaan niya ba ang isang kuting na maging cute? Sa tingin niya ba ay magagamit niya ang parehong trick na ginagamit niya sa mga babae sa pagsubok? Haha, mamamatay ako sa tawa. Bago pa man sila makatikom ng bibig, unti-unting nabasag ang testing tower, natakot ang mga warriors na bumagsak ang kanilang mga bibig. Ang sistema, kahit nabasag, mabilis na inihayag ang resulta. Number 1378, pumasa sa strength test. Anong nangyayari? Nakakatakot ang pasang ito, ngunit hindi pa rin sila handang sumuko. Kaya rin, bang sumuntok ng mga alaga para sa iyo? Walang hiya,
Hindi lang siya umaasa sa mga babae kundi pati na rin sa mga alaga. Susunod ay ang speed test, na nangangailangan ng tester na personal na makarating sa destinasyon. Hindi pinapayagan ng mga alaga.